Ang alamat ng buwan at bituin. Noong unang panahon sina Ana at Adrian ay labis na nagsisikap sa pagtatrabaho upang mabuhay. Sa umaga sila ay nasa bukid upang magsaka, si Ana ang naghahanda ng pagkain at si Adrian naman ang nagtatanim. Isang araw habang nasa gubat si Adrian upang mangahoy, nakita niya ang isang makislap na bagay, parang ginto ang bagay na kumikinang pero higit itong matangkad at maliwanag. Naisipan niyang gumawa ng sorpresa para kay Ana. Matapos ang ilang araw, nakagawa si Adrian ng isang magandang palamuti sa buhok, kwentas, at singsing. Lubos na natuwa si Ana sa regalo ng kanyang kaibigan. Makalipas ang isang linggo may isang taong nagbalita sa kanila na may paparating na bagyo, sabi ng tao. Ang bagyo ay nagdulot ng isang buwang pag-ulan sa ibang lugar. Sina Adrian at Ana ay labis na nataranta sa nabalitaan. Alam mo ba kung ilang araw pa bago dumating ang bagyo dito? Tanong ni Ana sa tao. Sagot ng tao. Sa loob ng 3 araw bubuhos ang malakas na ulan. Agad sinabihan ni Adrian si Ana na maghanda na mag-ani ng kanilang pananim. Makalipas ang isang araw, naani na lahat ang tanim. Tapos sinabi ni Ana, mabuti na lang at nakapag-ani na tayo. Kung hindi ay mahihirapan tayo sa malakas na ulan. Pagkatapos ng 2 araw, ang mga pananim na bungang kahoy sa kagubatan ay naani na nina Ana at Adrian. Ang kanilang bahay ay naayos na rin ni Adrian upang maging matibay laban sa malakas na hangin. Kaibigan, kailangan nating bayuhin ang mga naaning palay upang tayo ay may makain. Ang sabi ni Adrian. Isang araw na lang ang natitira upang sila ay magbayo ng naaning palay upang maging bigas, ngunit dapit hapon na ay hindi pa sila natatapos. Ang mga ulap ay naging mababa dahil sa kawalan ng sikat ng araw. Si Ana ay pagod na rin dahil sa mga kwentas, palamuti sa buhok at singsing na nakakaabala sa kanya, inilatag niya ito sa pinakamalapit na puting ulap. Bago sumikat ang araw natapos ng magkaibigan ang kanilang gawain. Pumatak ang tubig ulan na hudyat ng simulan ng bagyo. Ang hangin ay humahampas na parang galit na alon sa dalampasigan, ang mga puno ay halos mapaluhod sa lakas. Nang pumasok sina Adrian at Ana sa kanilang bahay, umihip ang malakas na hangin. Naalala ni Ana ang kanyang mga alahas. Ang mga ulap ay nilipad ng delubyo at tinangay paitaas. Tangay nito ang mga alahas ni Ana. Ang buong daigdig ay natakpan ng makapal na ulap. Puno ng paghihinagpis ang magkaibigan dahil sa nakitang pinsalang tinamo ng kanilang lugar. Ang punong kahoy ay halos wala ng malay sa hampas ng hangin, ang lupa ay nabalutan ng maputik na tubig. Ang mga bahay ay lubog sa tubig. Walang mapupuntahan ang mga tao kundi sa bubong ng kanilang bahay. Walang magawa ang magkaibigan kundi pagmasdan ang iniwang bakas ng kalamidad. Hanggang nang sumapit ang gabi habang si Ana ay nasa bakuran ng bahay ay may nakita itong kumikislap sa kalangitan. Ang langit ay parang kumikindat sa kanya sa kislap. Napangiti siya sa gandang natatanaw. Agad nitong tinawag si Adrian at itinuro ang mga nakitang kumikinang sa kadiliman ng kalangitan. Tignan mo kaibigan ang mga kumikislap sa kaitaasan ng langit. Di nga ba iyon ang mga iniregalo mo sa akin? Ang sabi ni Ana. Oo, kaibigan natutuwa ako at hindi pala nawala ang mga iyon, bagkus ang mga iyon ay makikita natin bilang simbolo ng ating pagkakaibigan at pag-asa na kahit na anong kalamidad pa ang dumating sa ating buhay. Sabi ni Adrian. Mula noon, ang mga bituin at buwan ay lagi nang makikita sa itaas ng kalangitan. Ang mga ito ay nagbibigay pag-asa sa mga tao na sa gitna ng kadiliman. Ang buhay ay may pag-asang kumikislap at nagpapatibay ng ating kalooban laban sa anumang pagsubok sa ating buhay.